So, eto na nga mga mamis, araw na naman ang aking paglilinis. Pagitan nga lang ng isang araw kung ako maglinis para hindi maipon yung kanilang pupo, hindi ako mahirapan sa paglilinis at pagbubuhat. Pero ngayon, mas dumaan na yung paglilinis o mas bumilis na yung aking paglilinis. Hindi katulad dati na talaga namang hirap na hirap ako sa paglilinis dahil pinapalo ko pa siya isa-isa yung sinasalin sa sako, tapos bubuhatin ko. Ngayon mga mamis, mas pinadali na dahil nga meron ng goma yan, tapos sinasabuyan ko lang ng ipa. Pag hinila ko yung goma, diretso na ako sa labas, meron nakagayak doon na biniyak na sako. Para doon ko isasalin, nakabilad agad siya, nahangin agad siya, hindi siya bumabaho, hindi kamukha nung nakaraan pinapalak ko siya isa-isa, ngayon hindi na. Kakahigin ko lang siya para matumpok sa gitna ng goma nang walang tumapon. Tapos kukuhain ko na siya, yung diretso na sa labas. Hindi kamukha talaga dati, sobrang hirap. At kapag ako nga ay naglilinis mga mare, nilalampaso ko talaga isa-isa yung ilalim na merong konting Clorox para mamatay yung bakterya. At talaga naman mga mamis, nililinis ko yung goma na isa-isa, pinupunasan ko pa siya para matuyo siya nang hindi mabasa yung pupo at yung ipa. Tagaan lang din talaga sa pag-aalaga ng RTL dahil sobrang sela nila talaga. Kaya naman kailangan doble ingat talaga sa kanila para hindi sila madaguan ng virus o bakterya dahil madali silang magkasakit. Kaya naman talaga pinupunasan ko pa isa-isa yan at binabrush ko sa labas para matanggal yung pupo. Tsaka ang ginagawa ko nga mga mare, kada bunot ko ng o kada hugot ko ng goma, ay nililinis ko muna siya. Hindi ko siya sabay-sabay hinihila o inaalis kasi pag sabay-sabay ko siya hinila at di ko naman naibalik agad, magkakapupo agad yung sahig nang hindi ko pa na lalagay yung goma. Kaya ang ginagawa ko pag hinugot ko yung isang goma, lilinisin ko muna. Pagkabalik, tsaka ako huhugot ulit ng goma para hindi napupupuan yung sahig. Medyo mahirap din talaga at tsaka tiyagaan lang talaga ang pag-aalaga ng RTL dahil hindi siya biro. Pero ang kagandahan lang dito mga mamis, wala akong amo. Ako ang kanilang amo. Kaya nai-enjoy ko naman. Ganyan nga pala mga mamis ang ginagawa ko. After kong kuhain yung pupo sa ilalim, ilalagay ko dyan sa sasako. Kaya nabibilad siya, natatanggal agad ang amoy. At ganyan ang ginagawa ko sa goma pagkakuha ko. Binabaras ko siya isa-isa. May konting Clorox din yan para mamatay yung bakterya. Tapos isasampay ko siya dyan minsan or pupunasan ko siya. Sasampay ko muna siya dyan bago ko punasan ng basahan para hindi basang-basa pag nilagay natin sa ilalim. Ganyan mga mamis ang ginagawa ko sa tuwing ako maglilinis. Pero mas mabilis na ngayon, hindi katulad noong dati. At yun lang mga mamis, sana makapulot ng aral yung mga kamukha ko nag-RTL.